Naranasan mo na bang umalis mula sa isang salo-salo, pagtitipon ng pamilya o isang event sa trabaho na iniisip mong naging normal naman ang lahat? Pero maya-maya may isang tahimik na kaibigan na accurate na nilalarawan ang mga personalidad ng bawat isang tao doon. Marahil sinabi niyang mas insecure yung lalaking yon kaysa sa ipinapakita niya. Napakabait niya pero hindi siya madaling nagtitiwala sa mga tao. Nagkukunwari lang na magkasundo yung dalawang yon. At kahit ilang linggo o buwan pa ang lumipas, lumalabas na tama siya. Iniisip ng karamihan na ang mga introvert ay simpleng tahimik lamang, ngunit magkaibang-magkaiba ang pagiging tahimik at pagiging walang malay sa mga nangyayari. Sa katunayan, maraming introvert ang patuloy na nagpoproseso ng mga impormasyon tungkol sa mga taong nasa paligid nila. Habang abala ang iba sa pagsasalita, pagpapa-impress, pagbibiro o pagsisikap na mapakinggan, may iba namang ginagawa ang mga introvert. Sila ay nagmamasid. Pinagmamasdan nila ang mga kilos ng katawan. Nakikinig sila sa mga pagbabago ng tono ng boses. Napapansin nila ang mga hindi pagkakatugma. Binibigyang pansin nila ang mga detalyeng kadalasang hindi napapansin ng karamihan. At isa sa pinakamahalagang bagay na kanilang inoobserbahan ay ang mga reaksyon. Dahil ang mga reaksyon ay tapat, maaaring paghandaan ng mga salita, maaaring mapeke ang mga ngiti, maaaring ipakita lamang ang kumpiyansa. Pero ang mga reaksyon ay nangyayari sa mismong sandali. Madalas nilang ibinubunyag ang mga emosyon, paniniwala at mga ugaling nakatago sa ilalim ng surface. Kahit sino ay maaaring magmukhang matiisin kapag maayos ang takbo ng lahat. Kahit sino ay maaaring magmukhang mabait kapag may nanunood. Kahit sino ay maaaring magpakita ng kumpiyansa kapag komportable sila. Ngunit ano ang mangyayari kapag inilagay sila ng buhay sa isang hindi inaasahang sitwasyon? Doon nagsisimulang mahulog ang maskara. At napapansin yon ng mga introvert. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na mga obserbasyong ito ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang makabuo ng mga nakakagulat na sobrang accurate na larawan ng personalidad ng isang tao. Hindi dahil nakakabasa sila ng isip, hindi dahil meron silang mahiwagang kapangyarihan, kundi dahil nauunawaan nila ang isang bagay na madalas makalimutan ng karamihan, na ipinapakita ng mga tao kung sino sila sa pamamagitan ng kung paano sila tumutugon. Number 1. Paano ka tumutugon kapag hindi nangyayari ang gusto mo? Isa sa pinakamabilis na paraan kung paano nakikilala ng mga introvert ang isang tao ay sa pamamagitan ng pag-oobserba sa kung ano ang nangyayari kapag hindi umaayon ang buhay. Isipin mo, maganda ang itsura ng lahat kapag sila ay nananalo. Positibo ang lahat kapag nakukuha nila ang mga eksaktong gusto nila. Ang tunay na pagsubok ay kapag may pumalpak. Halimbawa, may isang grupo ng magkakaibigan na nagpapasya kung saan kakain. Lahat ay nagbibigay ng mga suggestions. Pagkatapos ng mahabang talakayan, nakapili ang grupo ng isang fast food. Ngunit hindi yun yung fast food na gusto nung isa nilang kasama. Dito nagiging kawili-wili ang sitwasyon. Paano siya tutugon? Ngingiti ba siya at magsasabing, ayos lang, walang problema? Makakaangkop ba siya at mag-i-enjoy pa rin doon? O gugugulin niya ang susunod na 2 oras sa pagrereklamo? Magpaparinig ba siya ng mga pasaring? Paulit-ulit ba niyang ipapaalala sa lahat na mas maganda sana yung kanyang ideya? Para sa isang introvert, hindi lang ito tungkol sa pagkain. Impormasyon ito. Dahil ang pagkadismaya ay nagpapakita ng emotional maturity. Maraming tao ang naniniwala na ang tunay nating personalidad ay lumalabas sa mga malaking pangyayari sa buhay. Pero alam ng mga introvert na madalas itong lumalabas sa mga maliliit na sandali. Tulad ng isang naagaw na parking space, isang naantalang flight, isang nakanselang plano, isang hindi pagkakasundo, o isang maliit na abala. May mga taong humaharap sa pagkabigo ng may pasensya at meron din mga umaakto na parabang personal na pag-atake ang bawat abala. At napakalaki ng sinasabi nito tungkol sa kanila.
Dahil ang mga maliliit na pagkabigo ay naglalantad ng tunay na ugali na ginagamit ng mga tao kapag humaharap sila sa mga mas malalaking problema. Ang isang taong nawawala ng kontrol dahil sa mga maliliit na aberya ay madalas na mas nahihirapang harapin ang tunay na mga hamon kapag dumating ang mga ito. Kaya naman binibigyang pansin ng mga introvert kapag halimbawa mali ang order na naibigay ng waiter, may sumingit sa pila, tumigil sa paggana yung machine, naantala yung biyahe dahil sa traffic, o biglang nagbago ang mga plano. Hindi sila nanghuhusga, nagmamasid lang sila. At bawat reaksyon ng mga tao ay may mahalagang sinasabi para sa kanila. Number 2, paano ka tumutugon sa tagumpay ng iba? Hindi lamang ang taong nagtatagumpay ang nabubunyag ng tagumpay. Nabubunyag din ito yung mga taong nasa paligid niya. Isa ito sa pinakamahalagang palatandaan ng personalidad na inoobserbahan ng mga introvert. Halimbawa, na-promote yung isang katrabaho mo, o nakabili ng pinapangarap na bahay yung isang kaibigan, o may nakamit na mahalagang goal yung isang tao sa inyong grupo. Pagmasdan kung ano ang mangyayari pagkatapos. Karamihan sa mga tao ay magbibigay ng pagbati, ngunit mas malalim ang tinitignan ng mga introvert kaysa sa mga salita. Inoobserbahan nila ang ekspresyon ng mukha, kilos ng katawan, pagbabago ng enerhiya, at pagbabago ng tono ng boses. Dahil magkaiba ang tunay na kasiyahan para sa iba at ang nakatagong inggit. May mga taong tunay na natutuwa para sa iba. Nagtatanong sila, nakikiselebrate sila, nakikibahagi sila sa saya. Pero meron din naman mga agad naghahanap ng dahilan kung bakit hindi naman mahalaga yung tagumpay. Sinuwerte lang siya, may kakilala kasi siya, kahit sino naman kayang gawin yon, hindi naman ganun ka-impressive yon. Bigla nilang minamaliit yung tagumpay, hindi dahil wala itong halaga, kundi dahil hindi komportable para sa kanila ang kilalanin nito. At agad itong napapansin ng mga introvert. Bakit? Dahil ang paraan ng pagtugon ng isang tao sa tagumpay ng iba ay madalas nagpapakita kung gaano sila kapanatag sa kanilang sarili. Karaniwang hindi nakikita ng mga taong may tiwala sa sarili ang tagumpay ng iba bilang banta. Nauunawaan nilang ang tagumpay ng iba ay hindi nakakabawas sa kanilang sariling halaga. Samantalang ang mga taong may mga insecurities ay madalas na ituring ang tagumpay bilang kompetisyon. Bawat tagumpay ng iba ay parang patunay na sila ay nahuhuli. At ang panloob na hindi komportableng pakiramdam na yon ay lumalabas sa kanilang mga reaksyon. Yung pilit ng ngiti, yung alanganing katahimikan, yung banayad na pagpuna, o yung kakulangan ng sigla. Madaling hindi mapansin ang mga signs na to kapag nakatuon ka sa mismong pagdiriwang. Ngunit madalas na binibigyang pansin ng mga introvert ang mga taong nasa likuran ng eksena. At doon nila natutukoy kung sino ang tunay na sumusuporta sa iba at kung sino ang lihim na nakikipagkompetensya sa lahat ng nasa paligid nila. Number 3. Paano mo tinatrato ang mga taong walang maibibigay na pakinabang sa'yo? Kung may isang reaksyon na mas mabilis magbunyag ng tunay na pagkatao kaysa sa halos anumang bagay, ito yon. Paano mo tinatrato ang mga taong walang maitutulong o maibibigay sa'yo? Karamihan sa atin ay nakakita na nito. May isang taong napakagalang sa kanyang boss. Kaakit-akit siya kapag kasama ang mga maimpluwensyang tao. Palakaibigan siya kapag naikipag-usap sa mga taong mahalaga. Ngunit biglang nagbabago ang kanyang ugali kapag naikitungo sa mga taong sa tingin niya ay hindi gaanong mahalaga. Tulad ng isang kahera, isang tagalinis, isang delivery driver, isang receptionist, o isang waiter. Halos agad napapansin ng mga introvert ang mga pagkakaibang ito. Dahil ang respeto na nakabatay sa katayuan ay hindi tunay na respeto. Isa itong estratehiya. Kahit sino ay maaaring maging magalang kapag may kailangan sila. Kahit sino ay maaaring maging mabait kapag may kapalit na gantimpala. Ang tunay na pagsubok ay nangyayari kapag optional ang kabaitan. Madalas na inoobserbahan ng mga introvert ang mga bagay tulad ng kung nagsasabi ba ng salamat ang isang tao, kung pinuputol ba nila ang pagsasalita ng mga service workers, kung tumitingin ba sila sa mata ng kanilang kausap, kung nagpapakita ba sila ng simpleng paggalang,
o kung kinikilala ba nila ang mga taong karaniwang binabaliwala ng iba. Maaaring tila maliit na bagay lamang ang mga sandaling ito, ngunit marami silang ibinubunyag na katotohanan. Dahil ang pagkatao ay hindi nasusukat sa paraan ng pakikitungo ng isang tao sa kung sino ang pinakamahalagang tao sa silid. Nasusukat ito sa paraan ng pakikitungo niya sa pinaka hindi pinapansin sa silid. Ang taong nagbibigay ng dignidad sa lahat ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe tungkol sa kanyang pagkatao. Samantalang ang taong gumagalang lamang sa mga may kapangyarihan ay nagpapadala ng ibang mensahe. At bihirang mapalampas ng mga introvert ang pagkakaibang yon. Number 4. Paano ka tumutugon kapag ikaw ang mali? Walang may gustong magkamali. Maging tapat tayo, nakakahiya ang magkamali. Maaari nitong masaktan ang ating ego, maaari nitong hamunin ang ating tingin sa sarili. Ngunit ang pagharap ng isang tao sa pagkakamali ay nagpapakita ng isa sa pinakamahalagang katangian na maaari niyang taglayin. Halimbawa, may isang taong kumpiyansang nagsabi ng isang katotohanan na kalaunan ay napatunayan ng ebidensya na mali siya. Ngayon may pagpipilian siya. Maaari niyang aminin ito o maaari niya itong labanan. May mga taong tatawa lang at magsasabing, "Tama ka, pagkakamali ko yon." At doon na nagtatapos ang usapan. Pero may iba naman na agad gumagawa ng mga dahilan. Iniiwas nila ang paksa, isinisisi nila sa iba, binabaluktot nila ang usapan, at tumatanggi silang tanggapin ang katotohanan. Bakit? Dahil para sa ilang tao, hindi nila matanggap ang maging mali. Para sa kanila ang pagkakamali ay katumbas ng kahinaan. At ang kahinaan o vulnerability ay tila mapanganib. Nakikita ito ng mabuti ng mga introvert dahil napakaraming sinasabi ng pananagutan sa sarili. Ang mga taong kayang umamin ng pagkakamali ay kadalasang may matibay na pagpapahalaga sa sarili. Hindi nila kailangan magmukhang perpekto. Nauunawaan nilang lahat ay nagkakamali. Samantalang, ang mga taong laging umiiwas sa responsibilidad ay madalas na pinapatakbo ng takot. Takot na mahusgahan, takot sa kahihiyan, at takot na mawalan ng kontrol. Ang kawili-wiling bagay ay madalas magkahawig ang kumpiyansa at katigasan ng ulo kapag tinignan mula sa malayo. Ngunit alam ng mga introvert ang pagkakaiba. Ang mga taong tunay na may kumpiyansa ay kayang umamin ng kanilang pagkakamali. Ang mga tao naman na hindi sigurado sa sarili ay kadalasang hindi. Kaya naman mas humahanga ang mga introvert sa pagpapakumbaba kaysa sa pagiging laging sigurado. Dahil ang pagpapakumbaba ay nangangailangan ng lakas. Kahit sino ay kayang ipagtanggol ang kanilang ego, ngunit ang pagtatanggol sa katotohanan ang tunay na nangangailangan ng maturity. Number 5, paano ka tumutugon kapag nawala sa iyo ang sentro ng atensyon? Isa ito sa pinaka hindi napapansing pagsusuri ng personalidad sa pang-araw-araw na buhay. Pagmasdan kung ano ang nangyayari kapag may ibang taong nagiging sentro ng atensyon. Halimbawa, nasa isang panggrupong pag-uusap ka. May isang taong nagkikwento, nakikinig ang lahat. Biglang may sumingit. Nag-ambag ba siya sa pag-uusap o agad niya itong ibinalik sa sarili niya? Lahat tayo ay may nakilala ng taong tila hindi kayang hayaan ng ibang tao naman ang magningning. Nagiging kompetisyon ng bawat kwento, nagiging paghambing ang bawat karanasan, at kahit anong mangyari, bumabalik sa kanila ang bawat usapan. Sasabihin mo, nakakapagod yung araw ko ngayon, at sasagot sila ng, wala yan kumpara sa naging araw ko. Magbabahagi ka ng tagumpay, tapos agad silang magbabahagi ng mas malaki nilang tagumpay. Magkikwento ka, tapos puputulin ka nila sa kalagitnaan upang ikwento ang sarili nilang karanasan. Napapansin ng mga introvert ang mga ganitong patterns dahil madalas silang mahusay makinig at madaling matukoy ng mga mahusay na tagapakinig kung sino ang hindi talaga nakikinig. Maraming tao ang hindi nakikipag-usap. Naghihintay lamang sila ng pagkakataong magsalita. Hindi sila mausisa. Nagpapakitang gilas sila. Hindi sila nakikipag-ugnayan, nakikipagkumpetensya sila. At habang tumatagal, nagiging malinaw ito.
Binibigyang pansin ng mga introvert kung sino ang nagtatanong, sino ang nakakaalala ng mga detalye, sino ang nakikinig ng hindi nangiistorbo, sino ang nagbibigay ng espasyo para sa iba. Dahil bihira ang emosyonal na pagiging mapagbigay. Ang mga taong nagpaparamdam sa iba na sila ay naririnig ay nagiiwan ng pangmatagalang impresyon. Ang mga tao naman na laging naghahanap ng atensyon ay nagiiwan ng ibang uri ng impresyon. At kadalasan, natutukoy yon ng mga introvert sa loob lamang ng maikling panahon. At number 6, paano ka tumutugon kapag walang nanonood? Marahil ito ang pinakamalaking pagsubok sa pagkatao. Kapag walang mga manonood, walang palakpakan, walang papuri, walang pagkilala, isang desisyon lang. Halimbawa, may nakapagtapon ng basura sa lupa, walang nakakita. Pupulutin ba niya ito? O kaya sobra ang naisukli ng kahera, ibabalik ba niya ito? O kaya pwede niyang angkinin ang credit sa ginawa ng iba at hindi kailanman mauhuli, gagawin ba niya ito? Bihirang makita ang mga sandaling ito sa social media. Walang nagpo-post tungkol dito, walang nagdiriwang nito, ngunit madalas itong inoobserbahan ng mga introvert. Dahil may isang malagang bagay silang nauunawaan. Maaring pagtatanghal lamang ang asal sa publiko, ngunit ang asal sa pribado ang madalas na tunay na pagkatao. Maraming tao ang naglalaan ng napakalaking enerhiya sa paghubog sa kung paano sila nakikita ng iba. Maingat nilang binubuo ang kanilang imahe, ang kanilang reputasyon, at ang bersyon ng sarili na nais nilang makita ng iba. Ngunit ang pagkatao ay hindi nabubuo sa imahe. Nabubunyag ito sa mga desisyon. Lalo na sa mga desisyong ginagawa kapag walang nakakakita. Mas pinagkakatiwalaan ng mga introvert yung mga paulit-ulit na patterns kaysa sa mga salita. Maganda ang isang mabuting kilos, ngunit ang paulit-ulit na kabaitan ay may mas malalim na kahulugan. Maaaring intindihin ang isang makasariling desisyon, ngunit ang paulit-ulit na pagiging makasarili ay nagsasalaysay ng ibang kwento. Sa paglipas ng panahon, ang mga paulit-ulit na reaksyon ay bumubuo ng malinaw na larawan. At ang larawang yon ay kadalasang mas tumpak kaysa sa anumang sinasabi ng tao tungkol sa kanyang sarili. Ang nakakatawang bahagi ay karamihan sa mga introvert ay hindi naman sadyang sinusuri ang mga tao. Nagbibigay pansin lamang sila. Habang ang iba ay nakatuon sa pagpapapansin, ang mga introvert ay kadalasang nakatuon sa pagmamasid at nagbibigay ito sa kanila ng malaking kalamangan. Nakikita nila ang mga reaksyong hindi napapansin ng iba. Napapansin nila ang pagbabago ng emosyon. Naoobserbahan nila ang mga hindi pagkakatugma. Pinagmamasdan nila kung paano kumikilos ang mga tao kapag nagiging hindi komportable ang buhay. At sa pamamagitan ng mga obserbasyong yon, natutuhan nila ang mga bagay na hindi kailanman maibibigay ng mga simpleng pag-uusap. Dahil ang mga reaksyon ay naglalantad ng mga pinahahalagahan. Ang mga pinahahalagahan ay nagpapakita ng mga prioridad. At ang mga prioridad ay nagpapakita ng tunay na pagkatao. Kaya naman minsan ang isang tahimik na tao ay mas nakakaunawa sa isang tao matapos lamang ang ilang oras kaysa sa pagkaunawa ng iba kahit makalipas na ang ilang buwan. Hindi dahil meron silang mahiwagang kakayahan, hindi dahil nakakabasa sila ng isip, kundi dahil pinagmamasdan nila yung mga sandaling tunay na mahalaga. Yung sandaling may nadaramang pagkadismaya ang isang tao, yung sandaling nakakaramdam siya ng inggit, yung sandaling nagkakamali siya, yung sandaling nawawala sa kanya ang atensyon, yung sandaling nakikitungo siya sa isang estranghero, at yung sandaling walang nanonood. Ang mga sandaling yon ang nagsasabi ng tunay na kwento. Kaya sa susunod na makatagpo ka ng isang introvert na tila tahimik lang, huwag mong isipin na wala siyang pakialam. Huwag mong isipin na mahiyain lang siya. At huwag mong isipin na hindi siya nagbibigay pansin. Dahil habang ang lahat ay abala sa pagsasalita, maaaring siya naman ay abala sa pagmamasid. At habang iniisip mo kung may napansin ba siya tungkol sa'yo, maaaring mas marami na siyang nalalaman kaysa sa inaakala mo. Dahil ang mga reaksyon ay bihirang magsinungaling, at ang mga introvert ay madalas na eksperto sa pagbabasa ng mga ito.
Shoutout sa mga nanood ng Bakit Nakakamiss ang Mga Taong Introvert. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, "Good evening po Sir AP. Nakakamiss kami mga introvert dahil kami ang taong hindi nangiiwan sa ere kapag may problema ang isang kaibigan. Handa kaming makinig ng buo at magbigay ng payong may kabuluhan. Maraming salamat po Sir AP. Have a blessed weekend and God bless." Sabi naman ni Arkitakot, totoo ito. Madalas tahimik lang ang mga introvert. Pero kapag wala sila, doon mo mararamdaman ang impact nila. Sila yung mga taong hindi laging nasa spotlight, pero laging present kapag kailangan mo ng tunay na kausap at makakaintindi. Kaya kapag nawala o lumayo sila, parang may kulang sa paligid. At ayon naman kay Archangel, interesting talaga ang mga topic mo Sir AP. Nakaka-relate ako dito dahil isa din akong introvert. At shoutout din kay Fermin Olitan, Joyce 26, Annalyn Granada, Renante Damgo, Abner Hulguin, Glenn Adversario, RJ Mera, Roland Lipasana, Inday Estoy 57, Ramlat, Kati, Pax Tumulak, Jola Short Video, Edita Miyamoto, Maku Gasaresu Insura, Binibining Mananampalataya, Lone Survivor Diaz, at kay Pilipinas Update. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.